Today ay susubukan natin i-explore itong abandonadong mansyon ng mga Marcos. Ang Cabuyao Mansion ay isang mansyon na pag-aari ng gobyerno na matatagpuan sa Casile, Cabuyao. Ang mansyon ay tinayo noong 1980 sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Ang mansyon ay matatagpuan sa kanlurang Calubang Golf Country Club at hilaga ng Matang Tubig at hilagang silangan ng People's Park in the Sky. Ito ay matatagpuan malapit sa kalapit na lungsod at bayan ng Binyan, Santa Rosa, Alamba, Silang, Abiti at Carmona. Sa mga nagdaang taon, ito ang naging site ng paggawa ng pelikula para sa ilang lokal na horror at historical na pelikula at madalas na binibisita ng mga siklista na bumabagtas sa Tagaytay, Calamba Road o mas kilala bilang Revpal. Bago namin marating ang Marcos Twin Mansion ay kailangan namin magmotor ng 2 oras. Kailangan naming daanan ang bayan ng San Jose, Lipa City, Malbar, Tanawan, Santo Tomas at Calamba City. At kahit napakalayo nito sa aming pinanggalingan ay na-enjoy namin ang aming pagmumotor dahil sa ganda ng tanawin na aming nakita. Hindi pa man kami nakakarating sa aming pupuntahan ay sobrang na-enjoy na namin ang bawat lugar na aming nadaanan. At nang papalapit na kami sa Marcos Twin Mansion ay namangha kami sa aming nakita. Ito pala ang makasaysayang mansyon ng pamilyang Marcos. So guys, andito na tayo ngayon sa Twin Mansion ng mga Marcos na talagang kitang-kita natin na abandonado. Pero ang problema dito, hindi tayo pinayagan na pumasok sa loob ng mansyon. So dito lang tayo sa labas. Sisilip-silipin natin. Pipilitin namin na maipakita sa inyo kung ano ang meron sa loob ng Twin Mansion na ito. Tara, let's go. Kahit hindi kami pinayagan na makapasok sa loob ng mansyon ay wala kaming sinayang na oras at gumawa kami ng paraan para makita namin ang loob nito. At sa aming pagsilip ay namangha kami at nabigla sa aming mga nakita. So guys, yan, kita nyo. Yan yung itsura dito ngayon sa loob ng mansyon. So bawal tayong pumasok sa loob pero at least kita pa rin natin yung itsura dito sa loob ng Twin Mansion. Kita nyo yan. So dito may makita tayong painting dito. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si Madam Imelda Marcos. Sabi nila, kaya hindi nila pinapapasukan to ng kahit sino kasi nga baka daw manakaw yung mga painting. So napakaganda pa rin ang loob nito. Kita nyo naman, oh. Kita nyo, ang ganda pa rin ang loob. So dito pa lang tayo sa isang side ng Twin Mansion. So marami pa. So makikita nyo dito, yan yung tsura ng bakod nito. So lumang-luma talaga. Kita nyo naman, oh, bilog pa. Pabilog yung gate niya rito. So meron siyang 3 gate. So makikita nyo rito yung mga kisame niya, talagang intact na intact pa rin. Ganito yung kisame nung unang panahon, guys. Napakaganda ng pagkakagawa nitong Twin Mansion na ito. So guys, tara, let's go. Puntahan natin yung isang side nitong mansion at papakita ko sa inyo. Pag merong bukas na bintana, titingnan natin para malaman natin kung anong meron sa loob ng ibang side pa ng mansion na ito. Let's go. Nagpatuloy kami sa aming pag-iikot at hindi pa rin kami makapaniwala sa aming mga nakikita. At sa aming paglalakad ay hindi ko maiwasan na mag-imahinasyon kung ano nga ba ang mga makasaysayang pangyayari na naganap dito sa lugar na ito. Ito yung pagkakagawa ng ng mansion na to. Kita niyo yan, guys. So medyo sira-sira na yung ibang area. Ayan, kita nyo. Medyo nabubulok-bulok na yung ibang area ng kisame dito sa mansion. At ito, ganda ng pagkakagawa, guys, ng mansion na to. Nasa harap pa lang kami ng mansyon at napaisip ako ano kaya ang itsura ng likod ng mansyon na ito. Pwede sana tayong pumasok pero kasi pinagsabihan na tayo na bawal talagang pumasok sa loob, no? So yan, may harang dyan. Pero pwede naman daw tayo, dito lang tayo sa harapan. Kasi meron silang iniingatan na mga mamahaling panggamit dito sa loob ng Twin Mansion ng mga Marcos. Pero pwede naman siguro tayong sumilip-silip, no? Tara, ayan, pasukin natin. Sorry, pero hindi talaga kami makatiis. So pinasok na namin. Dito lang naman kami sa labas. So nakita namin, ito yung likod pala nito. Kita nyo yung likod. Napakaganda. Napakaluwang ng likod, guys. As in talagang
siguro napakaraming memories ng mga Marcos dito sa lugar na ito. So yun pa, ito pa. Ayan. Sobrang ganda guys, so kita nyo naman. Naluma na talaga ng panahon. Pero kita nyo may mga damit, kasi yan po yung mga damit ng mga taga-bagbantay dito. Sa pagpunta namin sa likod ng mansyon ay natakot ako dahil may nakita akong isang matanda na nakaupo sa isang tabi. Akala ko ay mapapagalitan kami dahil sa aming pagpasok. Kaya kinausap namin at tinanong namin kung ano nga ba ang meron sa mansyon na ito. Nangangalaga dito, tay? Kayo po yung nag-aalaga nito? Sa aking unang tanong wala akong natanggap na sagot kay tatay. Oo. Ay, yung manugang nyo po. Pero matagal na po kayo nakatira dito? 2 taon na po. Kala ko kinalakihan nyo na itong mansyon na ito. Dito na rin po kayo natutulog. Kamusta po naman yung mansyon? Wala namang meron kayong nararamdaman o kakaibang Wala po. Ayon kay tatay ay mayroong napapabalitang white lady dito sa loob ng mansyon. Pero sa kanyang 2 taon na pagtigil dito ay wala siyang nakikita at wala siyang nararamdaman. So guys, ito yung likod sa kabilang side ng Twin Mansion. So dalawa ito yung sa kanan, yung sa kabila. So ayan, sina tatay yung nagbabantay ngayon dito ng mansion na ito. At kita nyo naman, halatang may nakatira talaga. So dito sila tumitira. Talagang luman-luma na. Ito mo guys, ito tingnan nyo. Halos gumuguho na talaga yung lugar, yung area. Ayan, kita na yung mga tubo. Bago pa namin maikot ang likod ng mansyon ay sinabihan agad kami ni tatay na lumabas na dahil bawal talagang pumasok sa loob ng mansyon. So yan, kita nyo guys, bawal talaga pumasok sa loob. Pumilit lang talaga tayo. Matigas ulo natin eh. Actually, nangihinayang talaga ako sa pagpunta namin dito kasi hindi tayo pinayagang pumasok sa loob. Sobrang curious ako kung anong meron pa sa loob ng mansion na ito. Pero no choice tayo. Pero at least, gagawin pa natin ng paraan na masilip kahit papaano. Kahit konti lang, gawin natin ng paraan. Tara, punta tayo sa kabilang side ng mansion. At sa aming pagbalik sa unahan ng mansyon ay minakita kaming butas na bintana. Kaya sinamantala namin ng pagkakataon na makita kung ano ba ang meron sa loob ng bintanang ito. So yun guys, silipin natin. Yan, ang loob ng bintana. Makikita nyo sa loob, mga lumang gamit. Ayan. At least nagawa natin ng paraan. Meron pa rin mga nakalagay na kurtina Ito nyo guys. Sobrang luma na talaga. Basta lahat ng butas ng bintana, pasukin natin to para makita natin yung loob. Nagpatuloy kami sa pag-ikot sa unahan ng mansyon at nagulat kami dahil ito ang aming mga nakita. Hindi man namin nakita at napasok ang loob ng mansyon ay napahanga kami sa ganda at natatanging itsura ng mansyon ng mga Marcos. Dahil ito ay hinubog ng panahon at punong-puno ng makasaysayang pangyayari na bumuo ng history ng ating bansa. Kaya kahit bigo kami na makita ang kabuuan ng mansyon ay baon pa rin namin ang kaligayahan nang makita namin ang makasaysayang Marcos Twin Mansion.